I declare divine acceleration over my life. What would take years to accomplish will manifest speedily by the hand of God. Delayed blessings will come to fruition, and I will recover all that has been lost. No force can hinder my progress, and I will achieve extraordinary results this year. I declare that God will do for me what seems impossible, and my testimony will inspire others. Every season of barrenness and sorrow is replaced with fruitfulness and celebration. I declare that 2025 is my year of unstoppable rapid growth. These are all my declarations in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, habang po kayo umuupo, deklahan ninyo ang iyong katabi, pabanal ka ng pabanal, pahusay ka ng pahusay, pa-level up ka ng pa-level up. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. So welcome po sa ating Super Sunday. So on behalf of our Daddy Bishop Anthony Montaño and Mama Reverend Marcel Montaño, I am Remeline Delit, isa po sa mga leader po dito sa ating church, sa Christ the Rock Covenant Church International, Maine. Ayan. So welcome po sa ating lahat. Ayan. And this month, ang ating tema ay growth in discipleship. Ayan. So, tanungin mo nga yung katabi mo, pang ilang linggo mo nang naririnig to? Pang ilang linggo na ba? Ayan. So, sa August po, meron tayong 5 linggo, 5 weeks. So, pang ilan na ngayon? Pang-apat. Ayan. So, pang-apat na linggo na po natin itong pinag-uusapan. Kaya naman, praise the Lord kasi marami tayong natututunan. Amen? Amen. So, purihin ang Lord sa binabahagi sa atin kung paano tayo lalago sa discipleship. Ayan. So, nais ko pong simulan ang aking message sa isang kwento. Sino po dito ang mga animal lovers? Mahilig sa pusa, mahilig sa aso, may nag-aalaga pa dito ng ahas, mga ganyan, tigre. Mahilig sa mga hayop. Ayan. So ako po ay isa sa mga yon. Ako po ay nag-aalaga ng aso at may pusa din po kami sa bahay. Ayan. So sila po ay mahal ko. Tama? So kapag may mga mahal tayo, inaalagaan natin. Ayan. Kasi kawawa naman po sila kapag hindi natin inalagaan. And sino dito also, they find it cute kapag tuta, ayan, kapag kuting, ang cute niyan, ang cute. Kasi ang liliit pa, 'di ba? Tapos very tulog lang ng tulog, ganyan. So purihin ng Lord kasi 'yun po ay naranasan ko po mag-alaga ng mga hayop. So tanungin mo yung katabi mo. Sige, tanungin mo yung katabi mo, may inaalagaan ka ba? Ayan. Anong sagot? Meron ba? Ayan, meron. So, sana po hindi po sama ng loob ang ating inaalagaan, no? So, ating minamahal na mga animals. Ayan, kasi we are part of, they are part of our environment at kailangan po natin silang alagaan. So, praise the Lord kasi I can relate it to discipleship. Ayan. Na kung paano ko si alagaan kapag, alam mo yun, kapag aalis ako ng bahay, tapos walang mag-aalaga, nalulungkot ako. Sabi ko, Lord, paano ko aalis? Tignan mo tong mga ito. Diba? Sinong magpapakain dyan? Sinong magpapainom ng tubig? Hallelujah, ganun talaga eh, diba? Parang sino ang mag-aalaga? Ayan, diba? So, ganun din po sa discipleship.
Kapag ikaw may dinidisciple ka, ang hirap umalis. Gaya nila Daddy Bishop, diba? Mami Rib, namimiss ko na nga po sila. Diba? Parang maiiwan kasi tayo, sinong mag-aalaga, diba? So purihin ng Lord kasi kahit malayo sila, nakita po natin kanina sa incubation, nagpadala po ng video. Diba? Sobrang na-appreciate ko po yun. Kasi nga, kailangan may mag-aalaga. Ganon din po yun sa bahay. Praise God, kasi yung nanay ko nandun lang sa bahay. So, naaalagaan yung mga hayop kapag nasa school ako, ganyan, pag wala pa ako sa bahay. Kasi they are dependent. Diba? Hindi naman magluluto ng kusa yung aso namin, diba? Nako, mapapalo pa ng nanay ko yun pag umakyat sa kusina. Diba? So, hindi nila kayang mag-isa. Ganon din po sa discipleship. Kailangan natin alagaan. Tanungin mo naman yung katabi mo, may dinidisciple ka na ba? Ayan. So kung meron na, dapat nating alagaan. Ayan. Kasi kapag hindi inalagaan, hindi lalago. So kaya tayo nagdi-disciple, kaya nga po sinabi dito, growth. May paglago. Diba? Kaya naman kailangan nating alagaan. Ito naman, baliktad naman. Nakatanggap ka na ba ng pag-aalaga? Ayan. Kasi you cannot disciple if you are not a disciple. Diba? Hindi tayo makakapag-disciple kung hindi tayo nade-disciple. Ayan. So, sino dito yung, alam mo yun, araw-araw, ramdam mo ang pagmamahal ng leader mo? Diba? Nagsisend yan sa'yo ng message, kamusta ka na bro? Kamusta ka na sis? Kamusta na yung pinapanalangin natin? Diba? O kaya naman, see you sa Bible study. Okay? Kamusta na yung mga invites natin? Wow. O kamusta ang devotion? O kamustahin mo yung katabi mo? Kamusta na ang devotion mo? Ayan. Kamusta na ang prayer life? Ayan. So yun po yung mga normal na ginagawa natin sa discipleship. Kumustahan, alagaan, ayusan ng buhay. So purihin ang Panginoon. So ang tanong, bukod dun sa mga pinag-uusapan natin, how to disciple, paano nga ba tayo magdi-disciple? So before we proceed po sa how, kailangan po malinaw muna ang isang bagay na to. Ating basahin sa John chapter 21 verse 15. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go! After breakfast, Jesus asked Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" "Yes, Lord," Peter replied. "You know I love you." "Then feed my lambs," Jesus told him. So, bago po itong mangyari yung breakfast nila, ito ay pangatlong beses ng pag-appear ni Lord Jesus Christ nung siya ay nag-resurrect. Nangisda po kasi si Pedro at ang kasama ng mga disciples. Niyaya niya, mangisda tayo. Kagaya ng unang pagtatagpo nila ni Lord Jesus Christ. Nangisda sila. At nung pabalik na sila sa pangpang, walang huli. Sabi mo sa katabi mo, walang huli. Ibang huli yung sa kalsada. Huli na isda. Walang huli na isda. Ayan, nasubukan nyo na ba yun? Magtrabaho kayo pero walang resulta? Parang walang nangyayari. Lord, bakit? Parang walang nangyayari. So, ganun yung nangyari kila Peter. Bumalik sila ng walang huli. So, nito, may nakita sila doon. May nagsalita sa pangpang. "May huli ba kayo?" Sabi sa kanila, "Wala po." Wala pong huli. Okay?
At na-recognize agad ni John, ang nagsulat po nito, that's the Lord. That's the Lord Jesus Christ. Nung narinig ni Peter, ang Diyos yun. Si Lord Jesus Christ, nagsuot ng damit, tumalon. Tumalon at pinuntahan si Lord. Diba? Imagine, buong magdamag silang nangingisda na walang huli. Nagkaroon na naman ng pag-asa. Si Lord, si Lord. Diba? So, bago po yun, bago pala mangyari, fast forward, na-excite lang ako. So, balik tayo doon. Hindi pa tumatalon si Pedro. Balik, Pedro. Sinabi ni Lord, sige, ihagis nyo. Ibato nyo sa kanang bahagi. Pagkabato, kagaya ng umpisa, ang mga isda ay tumatalon na sa net nila. Imagine umaga yun. And very specific si Lord, kapag binasa nyo yan, merong 153 na malalaking isda ang kanilang nahuli. Na talagang hindi na-break yung net, pero ang lalaki ng isda. So, fast forward ulit tayo. Nakita na nila at na-recognize na nila, that's Lord. So, si Pedro ay tumalon na at pumunta na kay Lord. Habang ang ibang disciple, dala-dala, hila-hila yung net, diba, na may 153 na isda. So, ang sinabi ni Lord, nung nandun na po sila sa dalampasigan, nakita nila, handa na ang breakfast. The very place kung saan sila dadaong, nandun na, nakahain na lahat. Kaya nga sabi niya, after breakfast. Kapag si Lord ang inuna natin, everything will be provided. Ang nangyari po kasi dito kay Pedro, na hindi po naman naisulat ito, pero baka naisip ni Pedro, tapos na, okay na, diba, namatay na si Lord, nabuhay siya ulit, okay, balik na tayo sa dati nating buhay, mangisda na tayo ulit. Pero sinasabi ni Lord, hindi eh. I called you to be fishers of men. Hindi isda. Diba? Hindi isda ang makakakilala sa Diyos. Tao. Kaya tinama sila dito ni Lord. Kaya ang katanungan ni Lord ay, do you love me more than this? Mahal mo ba ako kaysa sa lahat ng mga ito? Diba? Binigyan kita ng 153 na isdang malalaki. Okay? Mas mahal mo ba ako kaysa dyan? Mas mahal mo ba ako kaysa sa trabaho mo? Mas mahal mo ba ako kaysa sa asawa mo? Mas mahal mo ba ako kaysa sa anak mo? Mas mahal mo ba ako kaysa sa lahat-lahat ng meron ka? Do you love me more than this? More than this. Kasi kaya ni Lord ibigay lahat sa iyo. Kaya nga sinabi niya sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Kayang ibigay ni Lord. Pero ang tanong, do you love me more than this? Kasi ang mahirap kapag mas minahal na natin ang pagpapala kesa ang nagpapala. We love the blessings than the blesser. Kasi kapag mahal natin si Lord, susunod tayo. Ano ba ang sinabi ng Diyos? Sinabi ng Diyos dito. Balik po tayo. Hindi po ako kakanta. Sinabi po dito, then, feed my lambs. Mahal mo ako? Sige, pakainin mo ang mga babing tupa. Wow. Babing tupa. Kasi kapag tayo sumunod kay Lord, hindi tayo malulugi. Sige, next po.
Hindi ka malulugi kapag minahal mo si Lord ng higit sa lahat. Dapat mahal natin ng Diyos ng higit sa lahat. Kasi ang title natin, ayan, ay Love God Above All. Mahalin natin ng Diyos ng higit sa lahat. Ng higit sa sino man o anuman dito sa mundo. Kasi ang regalo ng Diyos sa atin ay eternal life. Diba? Naiintindihan po ba natin yun? Walang hanggan makakasama natin ang Diyos. Kung dito pa lang sa lupa, nahihirapan na tayong mahalin ng Diyos, how much more sa panghabang buhay? Diba? If we cannot spend an hour with God, how can we spend an eternity with God? Diba? Kasi kapag mahal mo, gusto mo, lagi mong kasama. Ayan, sige, tignan mo nga yung katabi mo, mahal mo ba yan? Amen. Amen. Ayan. Kaya gusto natin, lagi nating kasama. Ganon din sa ating Panginoon. So, again, balik tayo sa question, how to disciple? Paano nga ba natin susundin ang ating Panginoon to feed the lambs? So, ibabahagi ko po sa inyo ang ibinabahagi po sa amin nila Daddy Bishop sa ating leadership meeting. We have the path to victory. Ayan. Bakit? Kasi may labanan na dapat nating ipanalo. Okay? We are not coming from defeat. We are coming from victory. Napagtagumpayan na ng ating Diyos ang lahat, ang kasalanan, ang kamatayan, at si Satanas. So kailangan tayo din, maipanalo natin ang laban na ibinigay sa atin ng ating Diyos. That's why we have this path to victory. And number 1 is to feed my lamb. Yan ang utos sa atin ng Diyos, which is equivalent to winning the lost. So basahin natin, after breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Pwede mo bang palitan yung pangalan mo? Dito sa sinasabi ni Lord, na Remilyn, do you love me more than this? Yes, Lord. You know that I love you. At sinabi ng Diyos, then, feed my lambs. Pakainin mo. So ito po, pwede po itong literal, kasi dito po sa ating church, we have generous leaders, amen, na pinapayaman ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya kanyang ilibre sa milk tea, sa burger, wow. Diba? So, pero hindi lang to, sabi nga ng Diyos, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay. Ayan. So dapat, ginaguide din natin sila into true relationship with the Lord Jesus Christ. At atin po itong sinisimulan sa Bible studies. Ayan. So, sige nga po lahat ng mga nagba-Bible study, can I hear an amen? Amen. So, praise the Lord. Doon po natin pinapakain ang mga lamb, ang young in their faith. Yung bagong Kristiyano. Diba? So doon natin, kaya po 12 yung Bible study natin kasi we want to make sure that these people will really develop their love, will really develop their relationship with our Lord Jesus Christ. Because that's the goal. Hindi lang maging maayos yung relationship natin sa isa't isa. But one thing that we need to be sure of is the relationship with God. Na dapat sila ay ma-develop
kay Lord Jesus Christ. Diba? Kasi yun po talaga ang ating goal. Diba? Hindi para lang dumami tayo dito. Diba? Para i-extend ni Lord ang ating church. Diba? Because our goal is to really disciple people who will develop the relationship with God. So makakarelate po dito ang mga nanay at tatay na parang nagpapalaki ka lang ng anak. Diba? Kapag sanggol yan, sobrang weak pa yan. Diba? Kailangan mo pang aalagaan ng sobra-sobra. Papakainin mo, diba? Papaliguan mo, diba? Kakantahan mo. Okay? So, tuturuan mo pa yan. Diba? Kahit bata pa lang, diba? Pinag-ano mo na, 1+1. So, gusto mo maging matalino. Diba? So, kagaya po nun, idine-develop yung foundation. Kagaya ng pag-ibig natin sa ating Diyos. Na yun yung goal. Na makita nila, mahal na mahal nila ang Diyos. Bakit kaya? Bakit kaya mahal na mahal nila si Lord? Diba? So yung mga bago, yung mga newcomers, yung mga new in faith, babes in faith, they will develop the relationship with God. And sa lahat po ng mga dinedisciple, lahat po tayo yun. Let us really humble ourselves. Kasi mahirap pong i-disciple ang ayaw magpa-disciple. Mahirap i-correct ang ayaw magpa-correct. Ang hirap po. And even kay Lord, walang pilitan. Diba? So, habang bata pa lang, talagang i-develop na natin. This is how we pray. This is how we do our devotion. This is how we do our Bible studies. This is how we do our prayer night. Diba? Ipapakilala mo na sa lahat. This is how we do things. We are not like anybody else sa labas. Iba kami. Iba tayo. Kasi we love the Lord Jesus Christ. Kaya sa mga disciples, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang susuko agad. Huwag kang susuko agad. Diba? Kasi they're just babies who need to grow, na kailangang lumago. That's why sinabi ni Lord, feed my lamb. Kasi hindi po yan forever lamb. Lalaki at lalaki yan. Tingnan mo yung katabi mo. Lalago at lalago yan. Amen? Kung ano yung pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, siya rin ang magpo-provide ng growth. Amen. Diba? Siya rin ang magpapalago. We just need to make sure that we love God above all. Na mahal natin ng Diyos ng higit sa lahat. Na yung pagdidisciple natin, it's an overflow of the love that we have for God. Mahal kita, Lord, kaya aalagaan ko sila. Amen. So number 2, take care of my sheep, which is nurture the believer. Mula sa lamb into sheep, ang lamb po ay mga baby sheeps. Ayan, mga baby na tupa. So ngayon, lumago na. Diba? Consistent na sa church. Na consistent na din sa covenant group. Diba? Natapos na sa Bible study, naging covenant group, nandun pa rin. Hindi ka na hinihiwalayan. Diba? Ikaw pa tatanungin, kailan po ulit yung covenant group natin? Diba? Pwede po ba akong mag-invite? Kasi gusto ko rin maranasan nila yung love ni Lord. Amen. It will come natural. Kapag ang mga dinidisciple natin, sobrang naramdaman ng pag-ibig ng Diyos. It will come natural. So this sheep
can now recognize the voice of the shepherd. Nakita niyo na ba yun? Yung video na po na yun? Yung mga tupa, ang sinusunod lang ang tinig ng kanilang pastol. Kahit na anong hiyaw mo dyan, ay hindi ka susundin nun. Pero isang tawag lang ng pastol, lapitan na yan agad. So ngayon, na-develop na natin yan. Na hindi mo na ini-invite ng Sunday kasi recognize niya na si Lord. Tinatawag ako ng Diyos na hindi ko ipagpapalit sa labada. Hindi ko ipagpapalit sa project. Kasi Sunday lang yung free ng mga classmate ko. Hindi. Tinatawag ako ni Lord. Nakulang ang linggong to na hindi ako nakapagsimba. Ganun na yung na-develop natin. Diba? Kasi po, kapag hindi natin sinukuan, nung lamb pa lang, at lumago, naging sheep, naging tupa ng Diyos. Diba? Less supervision na yan. Kusa nang pupunta sa church. Kusa nang mananalangin. Kusa nang magde-devotion. The growth is visible. Alam mo yun? At purihin ng Diyos kasi ginamit ka ni Lord to really develop these people. Hallelujah. Because that's the goal. Diba? Na makita natin sila, nakatulad din natin. Hallelujah. And one thing na hindi dapat mamimiss dito sa nurturing, the taking care of the sheep is the covenant retreat. Kasi doon po magsisimula. Doon po magsisimula ang deeper relationship nila kay Lord. Because I can testify that's when I truly understand that the Lord loved me so much. Talagang mahal na mahal ako ng Diyos. Kaya nga nung pagkatapos ko mag-covenant retreat, parang ayoko nang matigil sa devotion. Diba? Parang 3 pahina na, parang di pa rin ako napapagod. Lord, salamat! Diba? Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos at mahal din natin ang Diyos. And that's how we take care of the sheep. Diba? Let them undergo sa proseso ng paglago. Diba? Covenant retreat. And I believe magkakaroon po tayo niyan before this year ends. Kung hindi pa nakakapag-covenant retreat, yung katabi mo, sabihin mo, kita po tayo sa covenant retreat. Kita tayo sa covenant retreat. Ayan. Okay, so para patuloy po ang ating paglago. Amen. So, purihin ang ating Panginoon. So, we need to love God above all. And number 3, how can we show our love to God is to feed the sheep. To feed the sheep. Una, take care. Alagaan mo ngayon. Pakainin mo. It's also biblical, diba? Si Lord Jesus nga naghanda siya ng breakfast. May sinaing na, may isda na nakaluto. Sabi ni Lord, kukulangin to, hingi ako ng isa pa, pakisalang. At kakain tayo. And ganun din sa atin. At alam nyo ba, sabi mo sa katabi mo, alam mo ba, kapag masarap ang pagkain, mas matindi ang calling. Sige, ideklara mo yan. Kapag masarap ang pagkain, mas matindi ang calling. Mas maraming ipapagawa si Lord sa'yo. Hallelujah. Are you excited? Hallelujah. Kapag ikaw pinakain ka ng Diyos, inihahanda ka niya for greater things. Hallelujah. Kaya ito pong si Pedro na pinag-uusapan natin dito na bumalik sa pangingisda. Nung natauhan, sinabi ng Diyos, mahal mo ba talaga ako? Ito ang gawin mo. This is the same Peter who shared the word of God and 3,000 people love God. 3,000 people believe that the Lord Jesus Christ is Lord.
That's the same Peter. And that's the same God that we are serving. Siya din ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kahit dumating man sa punto na tinalikuran na natin yung calling natin, bumalik tayo sa pangingisda. Isang tanong lang, Lord, do you love me more than this? Then, feed my lamb, take care of my sheep, and feed my sheep. That's your calling. And to path to victory, that's equipping the workers and commissioning the multipliers. Na hindi ka lang pinapalago ng Diyos para sa wala. Pinapalago tayo ng Diyos kasi may matindi kang gagawin para sa kanyang kaharian. That people will be saved through your lives. That's why you don't give up. Hindi tayo susuko, kapatid. Kahit ilang rejection pa yung gawin ng tao sa atin, sabihan tayo na baliw. Hindi tayo titigil. Kasi mahal natin ang Diyos. Sinabi ng Diyos, Jesus came and told His disciple, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples. Kanina pinag-usapan natin, there is a path to victory. Kasi ang sinabi ng Diyos, make disciples. Hindi ka kukuha ng disciple. Diba? We will make. And making a disciple is not easy. Hindi yan perfect. Tao yan. Nagkakamali, nagkakasala. Kailangan ng panalangin. Kaya hindi dapat tayo susuko. Kasi if they are lambs, they will soon become sheep. And they will become a sheep that will also disciple people. Diba? Kaya nga hindi lang tayo, ang hirap naman mag-disciple. Diba? Parang hindi naman siya sumusunod. Hindi naman siya nakikinig. On-off sa covenant group. Ang hirap. Lord, ito ba yung mga taong mahal mo? Uy, ikaw rin ganyan. May hindi rin sumuko sa'yo. May nanalangin. May tumayo para sa'yo, para yung nararanasan mong paglago ngayon, maging posible. Diba? Hindi ka tinigilan yan. Yung leader mo, may pinagdadaanan din yan. Pero hindi niya tinigilan ang pag-i-invite sa'yo. Hindi niya tinigilan hanggang dumating ka sa punto na ngayon na ikaw na ang nagdi-disciple. Na ikaw na yung kinomission kasi ikaw ay equipped. Kasi ang sinabi ng Diyos dito, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach these new disciples to obey all. Lahat. Hindi tayo mamimili. Lord, madaling sundin na magbigay ng 10%. 10%. Pero hindi first. Wait lang, gastusin ko muna yung 90. Pag may natira, sige Lord, sa'yo na yan. Pero pag wala, sorry Lord. Walang natira. Sa pagsunod sa Diyos, hindi lang sapat na sumusunod ka. Dapat tama rin ang pagsunod mo. Kasi lahat naman tayo dito, pwede natin sabihin, I gave 10%. Pero how can we be sure that that is your first 10%? That's holy. Hindi tira-tira. Na Lord, parang ang daling mahalin ng ibang tao, pero yung pamilya ko, ang hirap. Pwedeng sila na lang. Pwede nang jump muna tayo sa Jerusalem, dun muna tayo sa Samaria.
Samaria muna kasi ang hirap nilang mahalin. Parang laging natetest yung pasensya ko sa pamilya ko. Di po kapatid. Kapag tayo susunod sa Diyos, walang pinipili. Gaya ng ginawa sa atin. Kung tatanungin ko kayo, kapili-pili ba kayo? Na masasabi niyo, deserve ko to. Dapat talaga sharean mo ko. Diba? Kapili-pili ako. Mas mabuti akong tao kaysa sa katabi ko. Wala. Walang deserving. Pero lahat pinili. Pinili ng Diyos na iligtas. Thank you, Lord, kasi hindi selective ang salvation. Diba? Na, okay, ililigtas ko lang lahat ng mga nag-i-amen. Yung mga hindi, wag na yan. Iwan na yan dito sa lupa. Di ganun, kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Mahal na mahal ka ng Panginoon. And the reason why you are doing the discipleship, because that's the overflow of God's love in your life. So kung walang nag-overflow sa'yo, wala kang natatanggap na pag-ibig. Aww. But if you are filled, punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, then you can give love more than you can imagine. Kasi yung source mo, si Lord, hindi ikaw. Diba? More than yung kaya mong ibigay. Hallelujah. That's why, here, wag tayong susuko kasi this is a process. Making disciples. From lambs to sheep, and a sheep that can disciple also. So, the very question is, do you love God? Mahal na mahal mo ba ang Diyos? More than everything and anyone in your life? Kasi if yes, kapag mahal mo ang Diyos, mahal mo si Lord, masayang maglingkod at sumunod. Amen. Sige, lahat ng masaya, magsabi ng malakas na amen. Hallelujah. Praise the Lord. Na kahit nakakapagod, Lord, parang doble-doble na yung trabaho ko, hindi susuko. Because the joy of the Lord is my strength. Kapag nagagalak ang Diyos sa buhay ko, patuloy ang paglakas, patuloy ang paglago. Kaya hindi ako hihinto. Sige, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako hihinto. Pagpapatuloy at magpapatuloy tayo. So, disciple makers, leaders, can I hear your amen? Hindi tayo hihinto kapag nakapag-produce na tayo ng leaders. Hindi tayo hihinto kapag okay na eh. Nakapag-lead na yung kino-covenant group ko. No. This is teamwork. If they are now leading, lead with them. Kapag may inaalagaan sila, mag-alaga ka rin. Patuloy at patuloy na mag-aalaga para sa ating Panginoon. Amen. Kasi yung pag nakapag-produce ka na ng leaders, hindi naman huminto ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. So how can you overflow kung wala kang pinagpapasahan? Kaya nga sinabi din sa salita ng Diyos, you will know the tree by its fruit. E paano malalaman ang bunga mo kung hindi ka na nagbubunga?
humihinto ang ministry kapag nakapag-produce ka na ng leaders. Produce again. Manganak ka ng manganak. Mag-lead ka ng mag-lead. Mag-share ka na mag-share ng Word of God. Hanggang sa dumating sa punto ng buhay mo na hindi na lang ikaw ang nagli-lead. Hindi na lang ikaw ang leader. Lahat na kayo. Diba, meron ka ng apo. At ng apo na nanganganak ang ministry ng Diyos sa buhay mo. Kasi hindi natatapos ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Patuloy na dumadaloy. Patuloy na lumalago. Patuloy na nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. That's why the cycle will not stop. Kapag nakapag-produce na ng leaders, mag-produce ka ulit. Yun nga yung mahalaga dun eh. Kasi nakapag-produce ka na, so you can. That's the proof na kaya mo. Na hindi ka hihinto. Na Lord, nakapag-produce ako. So kaya ko ulit mag-produce ng panibago. That's the exciting part. Kasi pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, ng kapangyarihan niya. To preach the gospel, to heal the sick and deliver the captives. So how the people can be really sure na kaya mo, na nasa iyo yung anointing na yun? Go. Ipamalas mo. I-demonstrate mo yung power ni God sa mga dinidisciple mo. So that these young babes in Christ will have a model. Wow! Ganun pala yung kapangyarihan ng Diyos. Na sino ba naman tayong tao na gagamitin ng Diyos na dumaloy ang kapangyarihan niya? We are sinners. Sinabi nga po sa Bible, we are filthy rags, maduming basahan, na dinadaluyan ng kapangyarihan ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, na kagaya ni Pedro, na pwede naman siya magmukmuk na lang eh, Lord, sorry kasi dininay kita 3 times. Pero sinabi na Lord, gagamitin kita. Gagamitin kita. You cannot really see your potential right now, but God saw it. That's why you are here. Nakita ng Diyos yung potential mo. Na may kaya kang abutin ng mga tao na hindi kayang abutin. Hindi ko kayang abutin. Lalo na yung pamilya mo. And for those babes in Christ, yung mga bago sa pananampalataya, let's be observant. Let's observe. Ano pang ginagawa ng leader ko na to? Bakit dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya? Ito yung challenge sa atin leaders. And just like Paul, imitate me as I imitate Christ. Yung ganong confidence. Gayahin mo ko kasi sure ako na ginagaya ko ang Panginoong Jesus. That's the confidence. Kaya sa mga dinidisciple, tayo, let's be observant. Ano nang nangyayari kila Daddy Bishop at Mami Rib? Bakit ganun na yung level of anointing nila? I want that. Kagaya ni Elijah at Elisha, na hindi ako aalis hanggat wala sa akin yung double portion of anointing. Na mas matitindi tayo. At yun din ang nanggagaling sa ating mga leaders, na mas magagaling tayo. Pero dapat may anointing. Kasi mahirap kapag puro galing lang. Kasi lahat magaling. Lahat mahusay. Pero hindi lahat may anointing. And as new faith or new believers, as we observe,
let's really desire to be a sheep, hindi manatiling lamb. Let's desire na kung paano ko din-disciple, ganun din ako magde-disciple. As a disciple of the Lord Jesus Christ, we are a disciple that makes disciple. That therefore, I conclude that discipleship is a continuous process and it will never end. Being a disciple is an eternal long process. Kasi ang pag-ibig ng Diyos sa atin hindi matatapos. Ganun din sa discipleship. Na okay na ako, kaya ko na magpastor. Kaya nga even sila Daddy Bishop, they're still longing for mentors. Kasi they still want to learn. Ganun din tayo. Let's learn. Matuto kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin is an eternal God. It will take eternity to know God. So kung ngayon pa lang, naiinip ka na, matuto mula sa ating Diyos, how much more sa eternity? That's why we still need to do discipleship. Hindi dapat natatapos. Hindi natatapos. Sige, sabihin mo yung katabi mo, hindi matatapos. Discipleship will continue. Hindi rin matatapos sa'yo, pero magpapatuloy sa'yo. Magiging daanan ka din ng Diyos. Lahat po tayo tumayo. Sige, lahat po tayo yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong makapangyarihang salita na nagbabago ng buhay. Salamat, O God, kasi sa discipleship, patuloy naming mararanasan ang wagas mong pag-ibig, ang iyong pagsinta sa aming buhay. And Lord, i-equip mo po kami. Ayusin niyo po kami, baguhin niyo po kami, upang kami ay maging daluyan. Daluyan ng iyong pag-ibig, daluyan ng iyong kapatawaran, daluyan ng iyong habag, daluyan ng iyong kapangyarihan. Hallelujah. Sige kapatid, naisin mo ang Diyos na Lord, gamitin mo ko to disciple people. I want to learn more. Reveal yourself more to me, Lord. So that as I disciple people, as I lead people, it will always pointing to you, Lord Jesus Christ. Never to me, never to us, never to the Church of Christ, the Rock. Yung mga Bible study na bubuksan namin at nabuksan namin, yung covenant groups namin, it will always lead to you, Lord Jesus Christ. Walang ibang maitataas at walang ibang maitatanghal, kundi ikaw lamang, Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga nakatatanggap ng pagde-disciple, Lord, ayusin, gamitin niyo rin po kami upang mula sa pagiging batang tupa, kami ay lalago
at lalago na walang gawa ng kaaway ang mananagumpay sa aming mga buhay. Kami ay mananagumpay kasi natapos na ang lahat. Tinapos mo na, Panginoong Hesukristo, ang lahat ng aming mga laban. Kaya kami ay magtatagumpay at kami ay mananagumpay. Hallelujah. Sa iyong pangalan, Panginoong Hesukristo, aming inaalay ang aming mga buhay. Gamitin mo kami sa aming pamilya, sa aming komunidad, sa aming bansa at sa lahat ng bansa sa buong mundo. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Kami nagpapakumbaba. O banal na Espiritu, i-anoint niyo po ang bawat isa. We need your power, O God. We need you, Lord God, more than anyone and anything in this world. And this is our prayer. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen and amen.